Magandang araw mga kaibigan. Malapit na ang Pasko. Ang panahon ng kasiyahan, pagbibigayan at pagsasalo-salo kasama ang pamilya at mga kaibigan. Panahon ng kasiyahan, pagsasalo-salo at siyempre, mga kuwentong nakakapanindig balahibo. Sa kabila ng mga masasayang sandali, may mga kuwentong nagtatago sa dilim na handang magpakilabot sa atin. Halina't makinig sa 3 kuwentong magpapakilabot sa inyo ngayong Pasko. Mga kuwentong hindi mo inaasahan sa panahon ng kasiyahan. Unang kuwento, ang bahay na pinagmumultuhan. Isang lumang bahay na tila ba'y may sariling buhay. Sa liblib na baryo ng Pampanga, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala ng nakaraan, ngunit tila ba'y hindi ito tahimik. Tuwing Pasko, naririnig daw ang mga yabag at halakak ng mga bata sa loob kahit walang tao. Ang mga ilaw ay nagkikislapan at ang mga tunog ng mga batang naglalaro ay nagmumula sa mga sulok ng bahay. Isang Pasko, may grupo ng mga kabataang nagpasyang pasukin ang bahay. Sila ay nagdala ng mga flashlight at naglakad sa mga madidilim na pasilyo. Bigla na lang nagkisap-kisap ang mga ilaw at isang malamig na tinig ang bumulong, "Lumayas kayo rito." Ang mga kabataan ay nagtakbuhan palabas, nanginginig sa takot. Simula noon, hindi na sila bumalik. Ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga kuwento tungkol dito ay patuloy na kumakalat. Pangalawang kuwento, ang manika ni Lola Clara. Isang manikang tila ba'y may sariling buhay. Kilala si Lola Clara bilang mangkukulam sa kanilang lugar. Ang kanyang mga regalo ay laging may kakaibang aura. Tuwing Pasko, nagbibigay siya ng mga kaibang regalo sa mga bata. Ang mga bata ay laging may halong takot at tuwa tuwing tatanggap ng regalo mula sa kanya. Break. Minsan, may batang nakatanggap ng manika mula sa kanya. Ang manika ay tila ba'y may kakaibang presensya. Pag-uwi, napansin niyang gumagalaw ang ulo ng manika. Ang mga mata nito ay tila ba'y sumusunod sa kanya. Kinabukasan, nakita ang bata na walang malay sa kwarto at ang manika naglaho na. Ang mga magulang ay naghanap ngunit hindi na ito nakita. Sabi-sabi kaluluwa raw ni Lola Clara ang sumapi sa manika. Ang manika ay nagiging buhay tuwing Pasko. Pangatlong kuwento, ang naglalakad na Santa Claus. Isang Santa Claus na tila ba'y hindi na tao. Sa isang bayan sa Ilocos, may matandang lalaking nagbibihis Santa Claus tuwing Pasko. Siya ay laging masaya at nagbibigay ng tuwa sa mga bata. Pero isang taon, bigla na lang siyang nawala. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng kalungkutan sa bayan. Naalala lang siya ng mga tao nang makarinig sila ng kalansing ng kampana at may makitang anino ni Santa Claus na naglalakad sa daan. Ang mga tao ay nagtataka kung ito ba'y totoo o isang panaginip lamang. Bulong-bulungan ng mga taga roon, kaluluwa raw ito ng matandang Santa na patuloy na naghahanap ng mga batang bibigyan ng regalo. Ayan mga kaibigan, ang mga kuwento ng Pasko na hindi mo inaasahan. 3 kuwentong pangpaskong magpapatayo ng inyong mga balahibo. Sana'y nagustuhan ninyo. Ang mga kuwentong ito ay magpapaalala sa atin na kahit sa panahon ng kasiyahan, may mga misteryong nagtatago. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kuwentong nakakakilabot. Hanggang sa muli, marami pa tayong kuwentong pagsasaluhan. Mag-ingat lagi at kahit medyo nakakatakot. Maligayang Pasko. Sana'y maging ligtas at masaya ang inyong Pasko.